Hello, good morning. Ayan, sa mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na po dito sa mga konyang, sa mga kapwa ko konyang dito sa Hong Kong. So, last week, nag-viral itong si T-Bac Queen. Ayan, yung kababayan nating OFW din or kapwa nating konyang dito sa Hong Kong. Nag-viral ito dahil dito sa mga sinusuot niya na yung iba talagang sinasaliksik talaga, lalo na sa mga train or sa mga public places. Talagang sinisiliksik talaga kung meron ba siya talagang sinusuot. Kasi hindi mo makikita na naka-underwear siya kasi nga T-Bac yung suot niya. And mostly kasi yung pinapakita niya isong dito sa side lang na talagang masasabihin mo wala siyang suot na underwear. So, tinagurian siyang T-Bac girl and sobrang nag-viral ito. At merong ibang na-amaze, merong ibang natutuwa, merong ibang nagagalit, merong ibang naiinis, di ba? Or merong ibang sabihin natin na hindi mawawala yung inggit, di ba? Kasi syempre, itong si T-Bac girl ay in fairness, maganda talaga siya, sexy, maganda yung hugis ng katawan, and maputi siya at makinis. So, siguro proud siya kung anong meron siya, di ba? So, hindi naman natin hawak yung pag-iisip ng bawat tao. And besides, katawan naman niya yun, no? Pero, yun nga, sabi ko, meron naman siyang K or meron naman siyang karapatan para i-display yung katawan niya, yung mukha niya, yung figure niya, yung personal appearance niya. Kasi meron naman talaga siyang, maganda naman talaga siya, sexy, maputi at makinis. Pero syempre, hindi mo maiwasan na may mga tao pa rin. Sa panahon ngayon, may mga tao pa rin naman na masasabi natin conservative, di ba? And besides, although na may freedom naman tayo dito sa Hong Kong, di ba? Pero yung sinasabi na delikadesa minsan at saka yung ikaw bilang kapwa mo Pilipino, parang nahihiya kapag meron ka mga naririnig ng mga criticism sa kapwa mo Pilipino. So ito nga, dahil sobrang trending ito at marami ang lumabas ng mga negative comments, opinion, reaction, and criticism. So ang narinig ko lang, ewan ko lang pero ang narinig ko, pinatawag daw ito ng consulate dito sa Hong Kong at pinagsabihan yata, di ba? So sa ngayon, hindi na po natin masa-search yung FB account ni T-Bac girl, parang nag-deactivate po yata siya siguro for peace of mind or para sa katahimikan na rin, and siguro may mga negative na rin siyang natatanggap doon galing sa mga pamilya niya. So yun nga, no, sa narinig ko lang na pinatawag siya ng Philippine Consulate dito sa Hong Kong at deactivated na po yung kanyang Facebook page. So yan po, no, sa lesson learned sa ating mga kapwa Pilipino. Wala naman po masama na pag-araw ng day off bigyan natin ng reward yung sarili natin, di ba? Mag-enjoy tayo, bigyan natin ng tawag dito, mag-enjoy, 'di ba? Bigyan natin ng oras, 'di ba? At ayan, kung ano yung makapagpasaya sa atin. But to the point na parang nababastos na yung pagkatao mo, at the same time nadadamay na yung mga kapwa Pilipino, 'di ba? So, minsan ilagay din natin sa lugar, 'di ba? Ang tawag dito kasi ang punta natin dito sa Hong Kong is magtrabaho, 'di ba? That's why ang kontrata natin dito is domestic helper, para magtrabaho dito, manilbihan sa mga amo natin dito para sa pamilya natin sa Pilipinas. Kasi ang pinaka-main goal natin kung bakit tayo nag-abroad, naging OFW, ay para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya natin sa Pilipinas. So siguro doon tayo mag-focus, di ba? Bigyan natin ng limitasyon yung sarili natin kung hanggang saan lang yung pwede nating gawin, kung hanggang saan lang yung pwede nating ipakita sa mga tao. Kasi kahit pa paano, sabihin natin uso man ngayon yung turn on professional mode dito sa FB, kahit pa paano meron pa din naman tayong tinatawag na privacy, at saka meron din naman tayong mga dapat pang sikreto na tayo lang yung nakakaalam sa pagkatao natin, na hindi na dapat ipagkalandakan pa dito sa social media, no? So ayan lang mga kapwa ko FW, especially sa mga kapwa ko konyang, ayan, mag-ingat-ingat po tayo, and ayan, tayo, no? Ilagay natin sa lugar yung mga kinikilos natin, lalo-lalo na dayuhan tayo dito sa ibang bansa, di ba? Iba ang laws dito sa laws ng Pilipinas, di ba? Kumbaga iba yung patakaran na dito, iba din sa atin. So let's enjoy being an OFW, bigyan natin ng reward yung sarili natin, pero wag to the point na talagang sobra-sobra na dumating sa punto na parang binababoy na tayo ng ibang tao, lalo-lalo ng mga kapwa natin Pilipino. So ayan, di ba? Focus tayo sa trabaho natin dito, kasi kung ano yung goal mo, bakit ka pumunta ng abroad, dapat matupad mo yan pagtapos ng kontrata mo at pag-uwi mo ng Pilipinas. And most important thing is
mag-ipon tayo kasi hindi habang buhay andito tayo sa abroad, di ba? Mag-ipon tayo, magpundar tayo para balang araw pag-uwi natin, masasabi nating worth it yung mga pagod at hirap natin dito, worth it yung mga lungkot na nawawala tayo sa mga ibang okasyon sa pamilya natin, di ba? Especially on Christmas, New Year, birthdays, di ba? So ayan guys, no, mag-ipon-ipon and lagay natin sa isip natin na hindi habang buhay andito tayo sa abroad, uuwi at uuwi tayo sa Pilipinas para mag-for good kasama yung mga pamilya natin. So thank you so much, God bless, and ito po si Kapitana ni Heights. Ayan, sa hindi pa po nakapollow, ayan, i-follow niyo po yung aking Facebook, ayan, kasi marami ako may share sa inyo about buhay OFW. Thank you so much and God bless.